Ang pinakaunang proseso ng paggugupit natin ay pinaghihiwalay natin ang taas tapos baba para hindi natin magupit yung mga hindi pa dapat natin gupitin. At ang ginamit naman natin dyan na guard ay number 4 guard para hindi na rin tayo mahirapan sa pagka-clipper overcomb mamaya. Kumbaga konting clipper overcomb na lang ay matatanggal na natin ang buong bulk sa sides. Pero depende ito mga ka-aspiring. Hindi kasi lahat ng uri ng buhok mga ka-aspiring ay pwedeng number 4 ang pang-debulk natin sa may likod ng tenga. Usually nagde-debulk tayo ng number 4 sa may taas ng tenga kapag classic taper ang ginagawa natin. So, ang ibig sabihin ng classic taper mga ka-aspiring ay hindi masyadong bulky. Ang tinutukoy ko pala na debulking mga ka-aspiring, yung iniiwan sa may likod ng tenga na sukat. Hindi yung kapag magsa-start na tayo ng fading process na gagawin natin. Kasi ang ginagamit kong pang debulk dun is 1.5 na guard. So, yung sinabi ko kanina, yung sa may taas ng tenga, yung pinupoint ko ron. Sa fading process naman mga ka-aspiring, ang lagi nating inuuna is open lever, halfway, tapos close. Hindi ito yung usual na technique na ginagawa ko mga ka-aspiring, pero pwede talaga to para sa gusto ng mabilisang haircut. Etong si bro ay sawang-sawa na raw siya sa barber's cut na haircut, kaya gusto niya naman ng maiba. Gugupitan natin siya ng makabago naman. Para sa atin, syempre, hindi ito bago. Pero para sa kanya, bago to. Ang ni-request naman sa akin ni Tropa is mid-taper fade na textured fringe naman daw kasi yung buhok niya ay laging naka-sideways. Kaya susubukan natin i-execute sa kanya ng maganda ang request niyang gupit. Mas maganda kasi kung yung natural lang na flow ng buhok ng kliyente natin yung sinusunod natin kapag gumagawa tayo ng gupit. So yung natural na flow ng buhok neto ni Tropa ay pabagsak talaga. Sina-sideways niya lang dahil sa syempre kapag mga bata pa, yun pa yung gusto ng mga magulang. Pero syempre dahil nagmamature na to si Tropa ay gugupitan na natin to ng napakaangas. Para sa akin at para sa amin ay maangas yung mga bagong hairstyle ngayon. Pero iba-iba yung preferences ng bawat tao. Posibleng iba yung preference mo at posibleng iba yung sa akin. Kaya naman posibleng hindi mo ito magustuhan. Pero para sa amin, maangas to. Napakalaki na kasi ng pinagbago ng barbering noon kumpara sa ngayon. Ngayon sobrang hahaba na ng pangalan ng mga gupit. Dati, ang pinakauso, barber's cut lang, crew cut, flat top, syete. Gupit binata. Kung may alam kang iba pa, pwede mo naman i-comment yan sa comment section. Ang dati kasing ginagamit na term is general term. Ngayon kasi yung term na mga ginagamit is specific. Specific term para sa mga area. Kumbaga, iba yung tawag sa taas, iba yung tawag sa sides, iba yung tawag sa likod, at bawat part ng ulo merong tawag. Kaya mas umahaba yung pangalan ng gupit. Mas precise din yung kinalalabasan kasi mas madaling maunawaan. Pero kailangan mo nga lang pag-aralan dahil lang 80% sa mga kliyente natin ay walang idea talaga regarding sa mga gupit or sa hairstyle na gusto nilang ipagawa. Kaya ang ginagawa nila ay naghahanap na lang sila na may knowledge na barbero regarding sa mga haircut at doon na lang sila nagpaparecommend. Kaya naman ang payo ko sa iyo ka-aspiring, mas magandang pag-aralan mo talaga ang barbering para naman maitaas natin ang demand natin as a barber. Kasi mas lalo tayong makikilala kapag ganong klaseng barber tayo. Hindi yung basta barber lang, kasi yung barber is belong sa mga artist. Skill, tapos arts ang daladala natin mga ka-aspiring. Kaya dapat lang na ipagmalaki natin yung sarili natin dahil isa tayong barbero. At hindi lang basta isa kang barbero dahil isa kang malupit na barber. Kaya naman tuloy lang tayo mga ka-aspiring sa pagpulot ng kalaman dahil from time to time na may mga napapanood tayo ay pwede nating makuhanan ng idea yon, ma-adapt natin yon at may dagdag sa knowledge na meron tayo. Sa pamamagitan nun matutulungan natin yung sarili nating mag-improve at maging mahusay na barber. Itong technique naman na texturing na ginagawa ko dito mga ka-aspiring ay na-unlock ko lang to sa sarili ko. So wala ako halos pinagayahan ng gantong klaseng technique. Na-find out ko lang na pwede pala yung gantong klaseng technique. Kaya ginawa ko. So effective naman siya at hindi siya nakakasira ng buhok. Kaya ginagawa ko na. May mga bagay or may mga technique na ikaw lang din mismo yung makaka-unlock sa sarili mo. Kaya huwag ka matakot mag-explore ka-aspiring. Malay mo, yung sarili mo naman na obra yung gagayahin namin. Thank you for watching mga bro. Sana marami kayong napulot na aral sa tutorial natin. And please subscribe mga ka-aspiring para sa more tutorials to come. Tuloy-tuloy lang tayo at mabuhay tayong lahat mga ka-aspiring.